sa araw na to, Panginoon. I declare, Lord, na ikaw magagamit sa akin, Panginoon, to share, to preach your word, O God. I declare anointing, I declare power and authority in the mighty name of Jesus. I rebuke every stubbornness, every unteachable hearts. I break in the mighty name of Jesus. I declare, Lord, receptive hearts in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so, si Apostle, nandun na naman sa Dumaguete. No? So, atin po lang tutulungan yung Dumaguete kasi gusto din nila na lumago, gusto din nilang ma-disciple. So, let's help them. So, for how many, mga Sunday siguro, so papaganon-ganon lang si Apostle, punta doon, balik dito. So, tinutulungan sila. So, the other, ilang weeks ba yun na pumunta si Apostle, so nag-divine appointment sila. So, glory to God, successful. Silang lahat ay, nakita nyo naman yung mga testimonies sa page. Di ba? Nakita kayo? Yung mga testimonies nila na they are so excited na sila ay, yung iba nakaranas na ng divine appointment, encounter, so na-refresh sila at sila ay na-revive. Okay, nag-revival spiritually sila. Okay, so today, another pa. So this Wednesday, prophetic declaration. So that's our crossover. Crossover, ginagawa po natin yan. Dubai pa kami, meron na tayo every January 1, from crossing over, meaning from 1 year to the next year. So that is crossover. So sa lahat ng mga blessings natanggap natin for that year, so more blessings on the following year. So that is crossing over. So marami tayong i-declare. The man of God, marami siyang i-declare sa atin, and we will receive it by faith in Jesus' name. Okay, so let's go. Ayun. Kuya, ayun. Okay, so yun, nakita nyo? Pakibasa. God chaser. Okay, God chaser. Okay, let's read the word. Okay, please bigyan ng isang cellphone, isang microphone. Okay, 1, 2, 3, go! Okay, pakilakas. My soul follows hard after you. Your right hand upholdeth me. Okay, so another translation. NKJV, my soul follows close behind you. Your right hand upholds me. Okay, my soul follows hard. So ikaw, pag naglilingkod ka sa Panginoon, you follow hard. Hindi po yung pabanjing-banjing, yung sumusunod ka kay Lord, hindi yung pa-relax-relax, di ba? Pa-chill-chill lang. So ito yung naglilingkod sa Panginoon, relax, okay, minsan, ano lang, doon lang sa tabi. So when we follow the Lord, pag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, we follow hard. It means, porsigido ka, determinado ka to follow the Lord. Hindi pwede na pabanjing-banjing lang. Kasi kaya nga pag ang tao sobrang relax na naglilingkod sa Panginoon, kaya pag merong konting problema lang, minsan walang pera, minsan walang pagkain, or minsan walang trabaho, or ano yung mga dinidesire niya na hindi niya natanggap. Kaya dahil sobrang relax niya habang naglilingkod siya sa Panginoon, kaya madali siyang madala. So yun po yung ibig sabihin. Kaya nga, the Word of God tells us na pag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, dapat tayo habulin natin ang Panginoon hard. We run after the Lord hardly. Dapat hindi tayo relax as Christians, as Kristohanon. Di ta relax mga lagad sa Ginoo. Amen? Nasabtan ba? Muna nga kinahanglan, kung ikaw naglingkod, or ikaw ay, yun nga, naglilingkod sa Panginoon, dapat tayo ay determinado. Amen. So, praise the Lord. So, let's continue. Okay. Okay, pakibasa. Who is? So, the life of Obed-Edom. Okay, so, sinong nakilala kay Obed-Edom? Okay. So, merong iba na nakakilala sa kanya. So, who is Obed-Edom and why be like him? Okay, pakibasa. His choices and his life left blessings for himself and his family.
Let us learn together, learn the secrets of Obed-Edom about his life. Okay, so Obed-Edom, okay, it's one of the sons of the Levites. Si Obed-Edom. So let's know him today. Atin siyang kilalanin. Kung sino ba si Obed-Edom? Bakit yung life niya is kailangan natin siyang sundin. Dapat nating i-desire kung ano yung naging life niya. Okay, so pakibasa. Then David Okay, and and all all Israelites. went to Baala of Judah. To bring Okay, pakilakas. Si ano yun? Okay, then David and all Israel went to Baala of Judah, also called, okay, read with me, Kiriath Jearim, to bring back the ark of God, which bears the name of the Lord, who is enthroned between the cherubim. They placed the ark of God on a new cart and brought it from Abinadab's house. Uzzah and Ahio were guiding the cart. David and all Israel were celebrating before God with all their might, singing songs and playing all kinds of musical instruments, lyres, harps, tambourines, cymbals, and trumpets. Okay, kani si King David, okay, nagplano ni siya, no? Nagplano siya nga kaning Ark of the Covenant. So, sino yung nakakita or nakaalam kung anong itsura ng Ark of the Covenant? Or sa Bisaya, pasudlanan sa kasabutan. Okay, na ako'y picture dire. Okay, so yan ang itsura sa Ark of the Covenant. So kaning Ark of the Covenant, it represents the presence of God. The holy presence of God. Kung saan nakalagay yung Ark of the Covenant, ang presensya ng Diyos ay nandun. Kaya everywhere they go, the Israelites, kung saan sila mapunta, sila ay nananalo sa lahat ng kanilang mga battles. Sa lahat ng kanilang mga kaaway, sila ay winners, sila ay mga champions. So, because of the presence of God. Okay, so, yun. So, si King David, si Haring David, gusto niya na yung Ark of the Covenant mabalik sa Israel. So, nagplano siya na dalhin ulit, and then, si Uzzah and Ahio, sila yung nabigyan ng instruction na sila yung magdadala. Okay, together with the oxen, okay, so, yun, may kariton. Tagalog ba yung kariton? Okay, so, may kariton, nakasakay doon yung Ark of the Covenant. So, yung Ark of the Covenant, it's made of gold. Okay, so yun. So, as they were going, celebrating before God with all their might. So, makita natin, sila ay nagbi-praise and worship. So, when we do praise and worship, we celebrate with all their might. So, pag tayo ay nagsa-celebrate with all their might, with all our might ba? Pag tayo nagkakanta para sa Panginoon, or minsan ganun lang, Hallelujah, Lord, we praise your name. Ganun lang. Or with all their might. So, grabe sila pag sila ay nagkakanta, sila ay nagsasayaw para sa Panginoon. Pag pinupuri nila ang Panginoon, grabe yung ginagawa nila with all their might. So, that is how David and all his mga katauhan, mga tao. So, they celebrate, so they sing songs and play all the musical instruments. So, itong si Uzzah, no? So, let's continue. Okay, pakibasa. Yan. But when they arrived at the threshing floor of Nacon, the oxen stumbled and the oxen stumbled, and Uzzah reached out his hand to steady the ark. Then the Lord's anger was aroused against Uzzah, and he struck him dead because he laid his hand on the ark. So Uzzah died there in the presence of God. David was angry because the Lord's anger had burst out against Uzzah. He named first Uzzah, which means to burst out against Uzzah, as it's called today. Okay. So, habang sila ay nagjo-journey, no? Natumba yung baka, yung oxen. So, biglang hinawakan ni Uzzah yung Ark of the Covenant. So, yung Ark of the Covenant, it's holy. It's sacred. Bawal itouch. That is the rules, no? Yan yung law ng Panginoon. Bawal hawakan ang Ark of the Covenant. Pero natumba yung baka. So, biglang nahawakan ni Uzzah. And right then and there, namatay si Uzzah.
So, ganon sila. Kung titingnan natin, no, kung ano talaga yung law, ano yung batas, kung ano yung batas ng Panginoon, yun talaga. Hindi yun nag-change, hindi yun ano yun sa Tagalog, yung nag-change, nagpapalit. So, si Lord, hindi siya nagpapalit ng isip, hindi niya pinapalitan mga batas niya. So, when sinabi niya na bawal hawakan, bawal talaga. So, minsan tayo, we are so blessed these days na we live in a day, in the era of grace. Kaya kahit ilang beses tayong nagkasala sa Panginoon, kahit ilang beses tayong, Lord, sorry Panginoon, tapos bukas na naman, ginagawa na naman natin yung mga kasalanan. So still the Lord forgives. The Lord, kaya niya tayong i-forgive dahil mahal niya tayo. And it's because of the grace of God. So we are so blessed na this time, it's grace time. Kaya this is the time na tayo ay mag-change. Tayo ay dapat, the more tayo na maglingkod sa Panginoon. So, before, no, in this time, sa panahon nilang Uza, so kung ano yung batas ng Panginoon, kung ano yung hindi na talaga yun napapalitan. Pag sinabi niyang patay, wala ka ng time, Lord, sorry, nahawakan ko yung Ark of the Covenant. Wala ng time. Right and then and there, namatay si Uza. At si King David, nasaktan, nagalit siya. Kasi namatay kagad si Uza. So, pero, wala tayo. We have no right to question the Lord. Kasi, Panginoon yan eh. He knows what He is doing. Kaya, yun. So, that place, naging name niya is Perez Uza. Okay, so, we are so blessed na this time, we are in the era of grace. Okay, so, kung ating titingnan, itong si Uza, he is a man of, ordinary person lang siya. So, kung ating titingnan, okay, so ito si Uza, no, he is just one of the sons of the Levites. Okay, patalastas muna. Okay, so yan no, yung Ark of the Covenant. So it's made of gold, okay, cherubims on the upper. At sa loob niyan, it's the tablets of the 10 Commandments. Okay, meron din yung mana at sa loob din yan is yung tungkod ni Aaron. So yan yung loob niyan. But that represents the presence of God. So everywhere na saan yan mapunta, ang Diyos ay nandun. Okay, so levels of Obed-Edom's service and his desire to chase God's presence. Okay, so let's know Obed-Edom. Okay, so nung una, no, hindi pala nalagay dyan, yung verse na si Obed-Edom, siya yung natahas, o siya yung na-choose, no? Na-choose, ano ba sa Tagalog na-choose? Napili. Okay, si Obed-Edom, siya yung napili ng hari. Imagine ha, siya, hari, King David, siya yung pumili kay Obed-Edom na, oy, Obed-Edom, sa bahay mo mapunta yung Ark of the Covenant. So, it is a big blessing na sa kalakihan ng Israel, yung bahay mo, yung family mo, doon ilalagay yung Ark of the Covenant. So, parang ganun lang yan na, parang dito sa ministry, sa'yo ha, ngayong week na to, sa'yo yung fellowship or sa'yo yung prayer meeting natin. So that is a great blessing na tayo ay mapili para sa gawain ng Panginoon. Okay, later on, makikita nyo na anong nangyari kay Obed-Edom and the rest of his family down to his generations. Ano yung nangyari dahil sa choice na ginawa ni Obed-Edom. Okay, so si Obed-Edom, meron siyang choice. It's either a yes or a no. So parang sa buhay lang natin, lahat ng decisions na ginagawa natin, it's just a yes or a no. Di ba? Is it true? Na sa lahat ng ating ginagawa sa buhay natin, whether sa school, sa trabaho, sa pamilya, it's just a yes or a no.
Kay minsan sa work, ito yung gawin mo, yes or no. Yun lang yung sasabihin mo sa amo mo. It's either oo or hindi. Sa barkada mo, punta tayo dun. Merong tagay. So, yes or no. Merong mga bisyo, yes or no. Sa pamilya, okay, so yes or no lang lahat. So lahat, kung ano ka ngayon, that is the decision that you made in the past. At ano ka in the future, that is because of the decision that you make today, in the present. Amen? Naniniwala kayo nun? Kung ano ka ngayon, it's because of the past. Sa lahat ng choices, lahat ng decisions na ginawa mo before, kaya ngayon, yan ka. But in the future, kung ano ka, magiging successful ka ba, or magiging failure ka, that's because of the decision that you made in the present. Kaya make and do choices according to the will of God. Kasi in the will of God, meron talagang success. Merong victory na ibibigay ang Panginoon. He will guide us sa lahat ng ating gagawin. So yun si Obed-Edom. So it's a great blessing. Hari ng buong Israel. Siya yung napili sa bahay mo, Obed-Edom. Ilalagay the Ark of the Covenant. So kung ikaw si Obed-Edom, example si Lala, ikaw si Obed-Edom, sasabihan ka ng hari ng Israel, buong Israel, ha? Imagine, hari ng buong Pilipinas. sa bahay mo, Lala, ilalagay ang Ark of the Covenant. Ano yung mafe-feel mo? Masaya ka? Or iba, ay wag kasi nahiya ako, yung bahay ko, gano'n. Di ba? So yung iba, masaya. Ang iba naman, ayaw. So pero it is a great blessing pag tayo ay napili para sa gawain ng Panginoon. Di ba? So minsan nga, meron tayong mga fellowship, meron tayong mga house church, meron tayong mga Bible studies. Kaya it is a great blessing pag yung bahay natin, pamilya natin, napili para dun gawin ang gawain ng Panginoon. Amen? Kasi that brings pagpapala ng Panginoon sa bawat isa. Okay, so let's go. So, Obed-Edom, he made the right decision. He said yes. Okay, so let's go. Ark of the Covenant. Okay, levels of Obed-Edom service and his desire to chase God's presence. Okay, first level, an unknown or ordinary worker. Okay, pakibasa. David was now afraid of God. And Okay, he lakasan. asked, how can I bring the ark of God back into my care? So David did not move the ark into the city of David. Instead, he took it to the house of Obed-Edom of God. Okay, praise the Lord. So, Obed-Edom was just an ordinary person. Wala. Kung maraming tao, hindi makikita, hindi makilala si Obed-Edom. Ordinary lang. So, example, sa eskwelahan, pag kayo ay ordinary lang na estudyante, napapansin ba kayo? Di ba? Hindi, no? Parang wala lang. Walang bili. Walang importansya. Example sa work. Pag ordinary worker lang kayo, meron ba kayong mga benefits? Meron ba kayong, example, itong si Cyril sa trabaho. Example, ordinary worker lang sa trabaho. Meron ka bang benefits? Meron bang importance na binibigay yung amo mo? Pinapansin ka ba? Wala, di ba? So, si Obed-Edom, ganun siya. Just an ordinary person. Walang, walang kwenta. walang importansya siya. Pero, tingnan nyo, sa lahat ng mga tao sa land of Israel, yung bahay, yung family, yung buong panimalay ni Obed-Edom, siya yung napili ng hari ng Israel. Okay, so it is a great blessing. Pag tayo ay ordinary, walang nakakapansin sa atin. Diba? So, minsan, mayroon tayong ginagawa. Pag tayo ordinary lang, walang nakakapansin. Walang nagbibigay ng appreciation. So, ganun si Obed-Edom. Pero si Obed-Edom, siya yung napili ng hari ng Israel. Okay, so doon ilalagay yung Ark of the Covenant sa bahay niya. Okay, so that is the first level ni Obed-Edom. So, nalagay na yung Ark of the Covenant sa bahay niya. Okay, so when it came time to move the Ark to Jerusalem, Obed-Edom had a choice. He could have stayed where he was
and live off his past relationship with God or move with the ark of God, chasing God's presence and in close relationship with God. So gaya ng sabi ko kanina, lahat po tayo ay may choices. No, it's either yes or a no. Minsan meron man tayong mga negative na mga decisions, pero it's either a yes or a no. Kaya when we make choices, dapat sure tayo na yun ay tama. Yun ay ikasasaya ng Panginoon. So, Obed-Edom, he made the right choice or wrong choice? Okay. So, Obed-Edom made the right choice. He said yes. Pwede pa Haring David na yung Ark of the Covenant dun sa bahay ko. Okay, so daghang mga tao pag panalaginan na dili magukod sa presensya sa Ginoo. Kontento na sila apan dili si Obed-Edom. Okay, so totoo ba to? Okay, sa Tagalog is maraming tao na pag nakakatanggap na ng mga pagpapala, hindi na hinahabol ang presensya ng Panginoon. Instead, lumalayo sila kay Lord. So totoo ba to? Or na-experience niyo ba ito? Na minsan, meron tayong mga desires. Lord, bigyan mo ko nito. Lord, bigyan mo ko ng trabaho. Lord, bigyan mo ako ng ganito, ganyan. Pero once na-receive na natin, minsan nakakalimutan natin ng Panginoon. Totoo ba yun? Na-experience niyo ba? Okay, so based from my experience, no, from Dubai. So marami po from Dubai until ngayon. So marami pong nagpa-pray. Marami pong example sa Dubai. Apostle, gusto namin magkaanak. Ganon. So, napipray naman. So, after how many months, nagkaanak. So, nung magkaanak na, biglang lumayo sa Panginoon. So, minsan nasasaktan tayo kasi para bang si Lord, parang Lord, Savior ka lang, Lord. Parang tagabigay ka lang ng pagpapala. Pero once pag natanggap na nila, goodbye, Lord. Parang ganon. So, tayo yung nasasaktan kasi si Lord, forgiving and gracious. Kaya kahit ilang beses tayong lumayo sa Kanya, pero still tinatanggap tayo ng Panginoon. So maraming nagpa-pray sa Dubai. Apostle, gusto namin ipag-pray na matanggap kami sa work. So nagpi-pray. Si Apostle, pray ng work na. So for just 2 weeks, natanggap ng sa trabaho, sa kumpanya. Pag meron ng trabaho, goodbye na naman. Goodbye, Lord. So, hindi na namin makita in the ministry. So, minsan, nasasaktan as ministers in the ministry, no, na nasasaktan na pag once natanggap na natin yung pagpapala ng Panginoon, dapat the more tayong lumapit sa Panginoon. The more natin siyang bigyan ng kapurihan kasi siya yung nagbigay. Siya yung nagbigay ng trabaho. Siya yung nagbigay ng kalakasan natin. Kaya we give all the glory to God. The more po tayong maglingkod sa Panginoon. Amen? Okay, so praise the Lord. So, yung meron din akong point, no. Dito sa ministry, marami mga beses tayo na kinokorek tayo, di ba? Minsan nire-rebuke tayo, kaya nasasaktan yung mga tao dito sa loob. Pero always think na yung correction, yung pag-rebuke, minsan inuutusan, no, na maglinis tayo sa church or ganon. So always think na do it for the glory of God. Kasi meron kaming naririnig sa labas na, uy, sa Jesus Reigns, bossy yung pastor kasi inuutusan maglinis ng church, ganon. So, in my experience, no, way back in my experience, nung kami pa po ay naging disciples, same as yung mga disciples, we are also disciples. Alam niyo kung saan ako unang na-assign nung naging disciple ako? Okay, sabihin niyo saan? Okay, so, yung unang natahasan ako, naging disciple ako, alam mo, sa CR ako naka-assign. For almost a year, every day ako na naglilinis ng CR. Every day I go to church. No, dala-dala ko pa yan si Bradley, si Stanley, maliit pa yan sila. Dala ko, naglilinis ako ng CR. So, kung titingnan mo, mag-question ka na, uy, bakit yung iba taga-walis lang, taga-linis lang ng jealousy, yung mga bintana, pero bakit ako sa CR? So, every day I go to church para linisin ko yung CR. So, malaki yung CR. So, doon dapat malinis talaga siya, walang amoy, ganun. So, pero in my own, no, hindi ko ginawa yung, uy, bawa ko manglood. Hindi ko ikinagalit yon. Basta ang ginagawa ko lang, kung ano yung
ang nasa isip ko lang noon is kung ano yung makapagpasaya ng Panginoon. Kung saan ako magiging disciple, kung saan ako lalago spiritually, gagawin ko para kay Lord. So hindi ko ikinasakit, hindi mabigat sa loob ko na na-assign ako sa CR. So yung iba, tagawalis lang, no? Tagahugas lang pinggan, pero sa akin CR. So wala akong hurts kung ganon. Pero kaya yung katulad sa Bible reading, nung kami ay naging disciple, yung Bible reading namin is 6 chapters a day. Imagine, 6 chapters a day. Okay lang yung mga chapters na mali, konti lang. Pero meron mga chapters na sobrang haba. And you have to read the 6 chapters in one day. So, kailangan namin ipasa yun every day. At sa atin ngayon, we are just making 1 chapter a day. At mahirap pa. Nahirapan ba kayo sa Bible reading? Ha? So, yung iba nakikita ko na so, parang mabigat para sa kailangan. Even yung the Bible reading, 1 chapter a day, hindi po siya mahirap kung ginagawa po natin para sa Panginoon. Imagine 6 chapters before. We have to do that every day. At pag hindi namin magawa, alam nyo yung consequence? Pinupush up po kami. Pinupush up kahit babae, tapos pinapalo pa yung wit namin ganun, in front. So, ganun yung pag-train sa amin sa mentoring. Even our mentoring, we start 8 o'clock hanggang 1 o'clock, 2 a.m. in the evening. Ganon yung mentoring namin before. Antok na. Tapos in the morning, may mga bata pa na mag-aaral. So, ganon yung mentoring. So, ngayon, ang mentoring natin, minsan starts 8:30, okay, matatapos na 9:30, just 1 hour. Pero minsan, hindi pa tayo nakakadalo. So, let us do everything all for the glory of God. Lahat, hindi po natin gawing kabigatan, hindi po natin sabihin na, ay, mabisi ako, or minsan, kapoy sa trabaho. Always do all for the glory of God. Kaya hindi ko, nung time na kami pa ay, nasa mentoring, kami pa po ay disciples, not even 1% na naisip ko na one day magkaka-church, mag-handle ng church. Not even once na inisip ko na may church kami someday. Not even once. Hindi ko talaga dinesign na magkaroon ng ministry. Kasi nasa isip ko is, gusto ko lang magpagamit sa iyo, Panginoon. Gusto ko lang, Lord, turuan mo ko kung ano yung nasa Bible, gusto ko matuto. Gusto kong gamitin mo ko, Lord, to share the Word of God. Yan lang yung desire ko before. Pero until such time, no, the Lord sees the heart of every person. Kaya hindi po natin malalaman kung ano po tayo in the future. Kaya I know one day, merong isa or ilang tao dito na one day, you will also establish churches. Kasi same in my experience before. No, not even once na sinabi ko magkaka-church kami or gagamitin kami, Lord. Hindi. Ang gusto ko lang, matuto ako mag-share ng Word of God. Yun lang yung desire ko. Until such time, ipropromote talaga ng Panginoon. Amen? So that is my experience. No, so yun nga sinabi ko, hindi po natin gawing kabigatan pag tayo po ay nagtutulungan dito sa church, nagbibigay para sa church. Kasi minsan, pag hindi natin maintindihan yung gawain ni Lord, kaya nagiging mabigat siya para sa atin. Amen? Okay, so yun po. So, next one. So, due to Obed-Edom's desire, love and faithfulness for the Lord, God begins to bless and promote him. Okay, so, hallelujah. So, Obed-Edom, from ordinary worker, from an ordinary person, pinromote ng Panginoon. Okay, so, do you agree na pag tayo ay faithful in small things, ibibless talaga ng Panginoon? From small things, He will increase you to larger things. Pag tayo po ay pwede, kasaligan ta sa mga gagmayng butang, kasaligan ta sa mga dagkong butang. Amen? So, second level ni Obed-Edom, he became the gatekeeper. Okay, sa una, ordinary lang, no? Why bili sa ilahang katilingban? Pero he became a gatekeeper. Okay, kung sa ministry pa, usher na ka, naana sa pintuan. Siya na yung sino yung pumapasok, siya na yung nag-a-assist. Okay, so siya na yung nag-welcome sa lahat ng pumamasok sa templo ng Panginoon. So, na-promote si Obed-Edom. So, yun. Let's read the Word of God.
David also ordered the Levite leaders Okay, to basahin po natin lahat. David also the Levite Leaders. leaders to appoint our who were singers and musicians to sing joyful songs to the Accompaniment. Oh. harps, lyres, and cymbals. So the Levites appointed Heman the son of Joel along with the fellow Levites, Asaph son of Berechiah, and Ethan son of Cushi from the clan of Merari. The following men were the clan as their assistants. Zechariah, Jeziel, Shemoth, Jeiel, Uri, Rabbiah, Masaya, Mataya, Elipilu, Micaiah, and the gatekeepers of Obed-Edom and Okay, so magiging familiar kayo sa mga pangalan in the past, no? So, mahirap, Jaaziel, Jemiramoth, Jehiel. Okay, so, buti lang hindi ganyan ang pangalan natin ngayon. Okay, so, from an ordinary worker, naging gatekeeper si Obed-Edom. So, imagine, wala kang kwenta sa katilingban mo, pero gi-promote ka sa Diyos, nahimo ka ng gatekeeper. Okay, so in the ministry, nagiging usher na sila. Sila na yung taga-welcome. Sila na yung, nagsishake hands na in the ministry. So, tingnan mo, kung spiritually, so, yung Ark of the Covenant, nasa bahay na yon ni Obed-Edom. So, the second level niya, nagiging gatekeeper na siya. So, yun, tingnan mo. So, imagine the temple of God in the Old Testament. Malaki po yun. So, malaki yung temple. Hindi po yun ilang hectares lang. Malaki po ang temple of God in the Old Testament. Okay, so it's an opportunity na magiging gatekeeper ka. Okay, third level. Okay, naging, ano na si Obed-Edom? a musician or instrumentalist. Okay, so praise the Lord, na-promote na si Obed-Edom. Ordinary person, nagiging gatekeeper, nagiging musician na. Okay, hallelujah. So, sino ba yung mga musicians dito? Okay, hands up, mga musicians. Oh, wala rin. Oh, mga Dudong, Jerry, yan, mga musicians yan. So, you are so blessed that you have talents and gifts. Kasi hindi lahat ng tao sa church merong ganun. Hindi lahat ng tao in the church alam mag-guitar, alam mag-drums. So hindi lahat binigyan ng Panginoon ng ganong mga talents. So you are so blessed na kayo ay binigyan ng Panginoon ng ganun. So yun, si Obed-Edom, naging musician na siya. Okay, so galing doon sa labas, no? Usher, nag-welcome ng mga tao. Tapos ngayon, nasa pulpit na siya. Nasa harap na si Obed-Edom. Ginagamit na siya ng Panginoon. Naging musician na siya. So, praise the Lord. Kung galing dito, papunta doon, hanggang ganon. So, ganon po ang Panginoon. Pinopromote niya ang mga taong faithful sa Kanya. Amen? So, gusto ba po natin na tayo i-promote ng Panginoon? Amen. In all areas in our life. Hindi lang financial, material. Huwag po natin i-desire na always, Lord, gusto kong yumaman. Lord, gusto ko ng malaking bahay, kotse, magandang motor. Hindi po ganon. Always seek first, spiritual growth. Kasi pag tayo ay nag-grow na spiritually, lahat ng blessings ibibigay ng Panginoon. Naniniwala ba kayo nun? Amen. Amen. So always seek. Kaya nga merong seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first. Example, today is Lord's Day. So, praise the Lord, sabihin mo sa katabi mo, seek ye first. Okay, sa kabila naman, sabihin mo, seek ye first the kingdom of God. Okay, so, praise the Lord, yung mga nandito ngayon, salamat sa Panginoon kasi you are doing the law of God. Seek ye first. Amen. Sa lahat ng ating gagawin, kahit sobrang busy tayo sa bahay, marami tayong ginagawa, marami tayong lalabhan or ano pang mga paglilinis sa bahay, maraming trabaho. Pero always seek ye first God. Lahat ng ating gagawin, pwede nating isang tabi muna yung mga gawain. Give God kahit 2 oras lang. No? Actually, kung titingnan mo, ay yung tithes, hindi lang kasi yung pera. Tithes is even in our time. So, pag meron tayong 24 hours a day, so ano ba yung tithes ng 24 hours? So,
Okay, so that will be 2.4 hours. So yun yung tithes mo for your prayer, for your time for the Lord. Kaya, umaabot ba yung prayer time natin ng 2.4 hours? May hands up yung umaabot yung prayer time ng 2.4 hours in one day. Oh, so, pag sinabi hindi pa umabot ng 2.4, so hindi pa natin nabigay kay Lord yung tithes natin sa time. Pwede natin nabigay kay Lord yung tithes natin sa pera, sa trabaho, pero yung time natin for the Lord, the 2.4 hours, hindi pa natin nabigay kay Lord. Kasi the 2.4 hours, that is His time. Para sa Kanya yan. Okay, so, yun, si Obed-Edom, na-promote ng Panginoon, musician na ngayon, no? So, it's a blessing na meron tayong mga talents and gifts na binigay ng Lord. Kahit ako, desire ko matuto ng guitar, drums, pero kahit anong aral ko, parang hindi talaga para sa akin. So, blessing. So, I want the worship team na kayo ay magpagamit talaga kay Panginoon. Desire to be faithful. No, hindi lang, Lord, gusto ko ng ganun. Pag ginagamit na kay Lord, biglang nawala. So, push. Kaya nga, God chaser. We have to chase after God. Hardly. Hindi po yung parelax-relax na pag-chase ng Panginoon. Okay, so next one. Ano yung fourth level ni Obed-Edom? A worship leader. Naging worship leader na siya. Okay, from musician lang, or guitar ba, or lyre, or mga cymbals. Ngayon, worship leader na si Obed-Edom. Okay, hallelujah. No? So, it's a great blessing na naging, ikaw na yung nag-lead sa worship. So, King David had chosen Asaph and his relatives to serve the Lord at the covenant box. They must do that each day as the rule said that they should do. They included Obed-Edom and 68 men from his clan. Okay, so hallelujah! Ingnan ko mong katapat. Hallelujah! Kaya ikaw gamiton sa Diyos. Okay, so pikas na po, i-promote ka sa Ginoo. Okay, so hallelujah. I-promote yun sa Ginoo, ang talang matinudanon. Okay, the fifth level ni Obed-Edom. Okay, pag yung gumasa. The Children of the Ark. Okay, so praise the Lord. Gikan sa worship leader, nahimo na siyang guardian of the ark. Tagabantay na siya sa Ark of the Covenant. So, dili basta-basta ang magbantay sa Ark of the Covenant. Imagine, makagunit lang ka, mamatay ganit ka. Ikaw pa ka tagabantay sa Ark of the Covenant. So, dako kaayong panalangin kung ikaw napili sa Ginoo. Napili ka sa Ginoong mga lagad niya, dako kayo ng panalangin. Amen? Kasi hindi lahat ng tao sa sanlibutan ay nakakilala ka ng Panginoon. Hindi nila nakilala kung napunta pa tayo sa India, napunta pa tayo sa Middle East, Saudi Arabia. So, nagiging Muslim, nagiging Hindu, ito isa. So, malaking blessing na tayo ay nakakakilala ng Panginoon. Amen. So, tayo ay pinili ni Lord. Okay, from the guardian, so yun, Berechiah and Elkanah were chosen to guard the ark. So, nandun, Obed-Edom and Jehiah were chosen to guard the ark. So, praise the Lord. So, the rewards of chasing God. Unsa na yung mga rewards sa dihang atong habulon ang presensya sa Ginoo. Okay, number 1, he was blessed with household blessing. Okay, unsa yung nahitabo? Anong nangyari kay Obed-Edom? Diba? Pinagpala ng Panginoon, blessed with household blessing. The ark of God remained there in Obed-Edom's house for 3 months, 3 ka buwan. And the Lord blessed the household of Obed-Edom and everything he owned. Gipanalanginan, pinagpala ng Panginoon ang lahat ng under his family ni Obed-Edom. The Lord bless him, bless his household. Di ba lahat po tayo, di ba masarap pakinggan na yung buong pamilya mo naglilingkod kay Lord? Di ba? Nag-desire ba kayo na gusto ko yung nanay, tatay ko, mga kapatid ko, mga pinsan ko, nagsiserve sa Panginoon? Nag-desire ba tayo ng ganon? Amen. So, kaya nga may nagpipray tayo para sa kanila. So yun, yung family ni Obed, pinagpala ng Panginoon. Galing dito, no? Just an ordinary farmer lang sila. Walang, nothing na, walang nag-i-excel sa kanila. Ordinary people lang. Pero dahil doon na he made a right choice, he made the right decision. Yes, dito po, okay po yung
Ark of the Covenant dito sa bahay ko. And the Lord blessed the house of Obed-Edom and everything he owned. Okay. So number 2, He was promoted from he was promoted from ordinary man to musician to warrior temple guard. Okay, ang iyang estado gikan lagi sa ubos, no? Pero yan na pasaka hantod naging temple guard. Okay, so yan na usab sa ministry, gikan lang ta sa ordinary, minsan pag nung una pumasok tayo sa church, di ba? Ano lang, umuupo lang tayo, nakikinig lang, nag-praise and worship hanggang nagiging usherette ka na, di ba? Nagiging usher ka na. Oh, hi, hello, sister. Hanggang napunta ka na as musician. So, it's a blessing na tumutugtog ka para kay Lord. Amen? Naintindihan niyo ba? Na it is a great blessing talaga pag tayo ay ginagamit ng Panginoon. Kaya huwag natin sabihin, ay, gitarista lang ako, or ay, ano lang ako, drummer lang ako ng church. Alam niyo, malaki pong blessing yan. Just remain faithful in the Lord. One day, hindi natin alam, you will also establish churches. Amen? Kasi yan po yung desire natin. From the other topic natin last time, di ba, about gifts, di ba? Merong apostles, prophets, teachers, di ba? So, one day, as we flow in the apostolic anointing, we go for sent one. Kaya kahit saan tayo ipapadala ng Panginoon, tayo po ay ipapadala at tayo po ay magbibuild ng ministry for the Lord, for the glory of the Lord. Okay, so yon, pinomote siya. So galing ka na sa ordinary, nagiging, example, katulad ni Pastora Joanne, di ba, galing sa, ano ba yung, before? Yung, so baba lang, tapos promote, katulad ng kanyang asawa din, si Pastor Eugene. So yun, galing ka sa mababa, hanggang magiging manager na, supervisor, CEO. So yun. So third one, he was blessed with 8 sons and 62 grandsons who also worshiped the Lord and were blessed. So nagkaroon siya ng 8 anak and 62 grandsons. So tingnan mo, pinagpala siya financially, materially si Obed-Edom, pinagpala din siya sa mga anak niya. Imagine? So, yung ikaw ay barren, ikaw po ay walang anak, so that is not a blessing. Because when a husband and a wife, dapat magiging family yan. It will not just stay as husband and wife. It should be a family. It should be a mother and a father and children. So kung sa family mo wala kang anak, it's empty. Always yun nagde-desire yung mga asawa magkaanak. Kaya when you have children na marami, it's a great blessing from the Lord. So si Obed-Edom, pinagpala ng Panginoon, maraming anak. Okay, maraming anak si Obed-Edom. And lahat ng kanyang mga grandsons, they were also blessed. Amen? Walang mahirap sa mga anak niya. Walang mahirap sa kanyang mga apo. Lahat pinagpala ng Panginoon. So, ganun po si Lord nagbe-bless sa tao. Hindi lang ikaw, kundi pag kayong lahat ng family mo ay naglilingkod sa Panginoon, the whole family until the next generation, pagpapalain ng Panginoon. Amen? So, ganun po. So, when we serve the Lord, be faithful in the Lord. Okay, the musicians, Asaph, and the sons of Obed-Edom, also gatekeepers. Okay, so yun yung mga pangalan, Shemaiah, Josiah. So, God had richly blessed Obed-Edom. Okay? So, napakaganda po yung blessings ni Lord. Dahil lang doon sa decision na ginawa ni Obed-Edom. Okay, number 4. Okay, pakibasa. His sons and grandsons were leaders, capable men with strength to do the work. Okay, his sons and grandsons were leaders, capable men. So, yung mga anak, mga apo ni Obed-Edom, hindi lang mga ordinary people din. Pinagpala din sila ng Panginoon. Imagine, we're leaders. Okay, Israel, thousands of people, even millions siguro sila. Pero pag ikaw ay naging chosen as a leader in Israel, so malaking blessing yun para sa iyo. Na imagine sa thousands, millions of people, ikaw yung napili to be a leader, to be one of the leaders. At saka yung mga anak niya, capable men. When we say capable men, talented, gifted people. Imagine, yung mga anak mo, example, engineer, doctor, or ano pang mga nurse, o mga, lawyer, yung isa naman, o pastor, prophet, yung mga anak mo.
So lahat ng gifts, nasa generation mo. So yan yung blessings ni Lord na binibigay sa mga taong they chase after God. Okay? So capable men. So kung one day, no, yung mga teenager o yung mga mga batanon, one day magkakapamilya kayo. So nag-desire ba kayo mga anak nyo is maging capable men ba? Amen. Gusto nyo rin ba na sila maging successful? Pag sila na rin ay meron na, malaki na sila. So, lahat tayo nagde-desire na yung mga anak natin, mga apo, they will also be successful in life. So, nangyari po sa family ni Obed-Edom, they were all successful. Walang mahirap sa pamilya ni Obed-Edom. Okay, next one. He was put in charge of the south gate and his sons were keepers of the storehouse. So, naging trusted treasurer. So, imagine, Israel, a very rich na place nung time ni King David. Napakamayaman. But they were the trusted treasurers. Okay, so the south gate went to Obed-Edom and his sons were put in charge of the storehouse. So imagine, gikan dire, pataas, hangtod, nagiging, sila, trusted treasurers. Okay, the simple steps in chasing God. The first step is to keep a pure heart. Okay, so yung palagi kong sinasabi is, when we serve the Lord, always have a pure heart. Lahat po ng gagawin, lahat ng pagtuturo, i-grab natin. Because lahat ng yan ay para rin sa atin yan. Tayo ay mag-grow. Okay, always give God, the purest of our hearts. Okay, next one, second, study the Word of God and meditate on it daily. Okay, so yung Word of God, basahin natin. Hindi lang basa, but we have to abide. Di ba sinasabi yun sa Wali last time, na abide, hindi lang basa, kasi pwede natin basahin yung Bible from cover to cover, pero hindi mo ginagawa. So when we say we meditate, we abide, ginagawa po natin yung nababasa natin in the Word of God. Okay, third step, rest in the presence of God. Okay, so rest in the presence of God. Pag may mga problema tayo, rest in the presence of God. Pag tayo'y masaya, tayo'y pinagpala ng Panginoon, rest in the presence of God. Lahat po tayo, mayroon tayong mga situations na hindi natin inaasahan. Minsan may mga problema, sa relationship, sa financial mostly. So, rest in the presence of God. Wa tay laing kadaganan. Ang Ginoo ra gyud. Kay ang tao, kung wala ang Diyos, luoy kayo. Pero kung ang Diyos, walay mga tao, Diyos gihapon siya. Amen? Munang, kung ang tao mulayo sa Ginoo, luoy gyud. Way lain tang kasaligan ang Ginoo ra gyud. Okay, so next one. Finally, get up and get moving. Okay, so yun, get involved in the church and the community. Obed-Edom did not wait for the Lord to tell him to do something. He just did it. He waited on the Lord by doing. You will find as you are doing to the work of the ministry, God will give you direction in what you do. Okay, magpagamit tayo sa Panginoon in the ministry. Always have a place na kung ano yung kakayanan mo, sabihin mo, uy, Apostle, gusto kong magpagamit sa Panginoon. Uy, Apostle, parang meron akong gift para sa music. Gusto kong magpagamit sa Panginoon. Uy, Apostle, gusto kong mag-share ng Word of God. So, gusto kong magpaturo. So, yun po tayo, kung ano yung nakikita nating mga gifts na binigay ng Panginoon, hindi po yan ma-activate hanggat hindi po tayo maging involved in the ministry. Pag tayo ay punta lang dito every Sunday, tapos next Sunday naman tayo magkikita, so hindi talaga tayo lalago, hindi tayo magagamit na Lord. Kaya, paano i-activate yung calling ni Lord sa atin? Di ba minsan nagpipray, or nagpipray ba kayo na, Lord, ano ba talaga yung calling ko, Lord? Ano ba talaga yung plano mo sa buhay ko, Lord? Nasabi niyo ba yon sa Panginoon? Na, ano ba talaga, Lord? Saang area ba ako, Lord, gagamitin mo? So, minsan meron tayong mga prayers na gano'n na, Lord, kailan mo ba ako gagamitin? So, hindi po tayo gagamitin ni Lord hanggat hindi po tayo magiging involved in the ministry. Yun lang yung sikreto. Get involved. Even in the smallest, tagawalis ka lang, taga-trapo ka lang ng bintana, start low, but aim high. Ganon po siya. As long as we are faithful, wag natin maging sabihin na kabigatan or kanang ikahiubos na ito nga, uy, yani atong trabaho, yani ang pagsugo in the ministry. Always take all for the glory of God. Okay, so pursuing the lover of your soul. So ordinary worker,
Si Obed-Edom. Next, he became the gatekeeper. Third level, he became the musician. Fourth level, he became a worship leader. And fifth level, he became the guardian of the ark. So, mauna ang kinabuhi ni Obed-Edom. Tungod sa desisyon ngayang gihimo, gi-promote siya sa Ginoo. O dili lang siya ang gi-promote, ang tibuok niyang generation. Down to his grandsons, gipanalanginan sa Ginoo. Tanang talento, tanang kadato, gihatag sa Ginoo. Unang dili lisod ang wingon ka nga, Lord, unsa man pagpadato, Lord? Oy, unsa man, Lord? Oy, nga ma-promote ko, mapalit na akong gusto, Lord. Ang sekreto ra ana, serve the Lord faithfully. Ipanalanginan ta sa Ginoo. Amen? So that is the last. So mula to siya, the God, itong topic, God chaser. No? Habulin natin ang Panginoon. Chase after God. Dili relax, kundi chase after God hardly. Kung tanaw ni mo nga naluya na ka, ayaw pasagdi nga naluya ka. Kung tanaw ni mo wa na kay gana, ayaw pasagdi nga wa kay gana. Get involved in the ministry. Kaya ang involvement sa ministry, the power, the presence of God, mo kanaog siya, gamiton kaniya. Amen? So, 2025 na, this Wednesday, so we have our declarations for the whole year. So hopefully next year, tanan gamiton sa Ginoo, tanan mapuno sa presensya sa Ginoo. O this Wednesday, see you. Dirita, Sunday, okay, same time, 9:30. So that is our crossover. Mag-wear lang tag white. Okay, so si Apostle Nana siya by Wednesday. So mo to siya magdala lang tag mga food nga to i-share sa lunch. So that would be a celebration. Dili lang siya nga basta-basta. It's a celebration. So come to church with excitement. No, always ibutang sa itong kasing-kasing. When we come to church, dapat excited ta. Uy, kuan man nun Sunday, makikita na mo ko sa Ginoo. Dapat excited ta sa tanan atong pagkabuhaton. Amen. So yan na siya. So thank you and God bless.